Uh, Hi guys. Hello everyone. This is Gerald Bautista and for today's video, meron tayong guests. Ayan si Sir. Henry Porak. We are from UP Diliman actually. We are taking Masters of Technology Management. So this interview is actually one of the requirements for our technology-based entrepreneurship summit to interview a seasoned entrepreneur exemplar. Apo. Anyway, So, Sorry, ma'am. I am Vince Marapol Sanyo, same as Sir Henry, studying Masters of Technology Management at UP Diliman. So, basically, nabanggit na po ni Henry yung purpose ng interview na ito. So, looking forward to learnings and insights po Alright. from you. Yes. Ako rin po. Okay. So let's start na po. all right. Yes, Sir Gerald. We know that you are one of the founders of DevOps Solutions, and one of your product is the AYS or App User Base. So, before this, can you please tell us a bit about yourself and your role to DevOps Solutions? Well, I am the Chief Executive Officer of DevOps Solutions. So my role is particularly more on gaining money. Yan siya. So ako yung in charge sa sales, in charge sa ma-meet yung mga KPIs namin pagdating sa mga ma-meet yung pambayad sa lahat ng expenses. Ayun siya. So ako yung nakikipag-usap sa clients, ako nakikipag-usap sa mga potential namin mga partners. At the same time, ako din yung humaharap mostly sa suppliers, ganyan. As well, kasama mo na rin yung some of the operations. Ayun po siya. So what does DevOps Solution do? DevOps Solutions is a tech company na we are creating custom softwares. Ayun siya. So, kumbaga, may mga companies na kumbaga hindi pa nila afford yung mga mamahalin na ERPs, na SaaS. Ayun siya. So kami yung sumasalo ng need na kung saan hindi siya ganun kamahal, pero kumbaga sakto lang sa presyo ng mga small, medium businesses. Yes. We learned, Sir Gerald, that you studied mechanical engineering, di ba? From Yes. Mapua. Oo. So paano ka nalinya sa IT? Long story eh. Okay lang magkwento. Okay lang. Ang storya po kasi niyan, habang nag-aaral ako sa Mapua ng mechanical engineering. Halo-halo nagkaroon kami ng financial problem. So kumbaga sabi sa akin ng tatay ko, hindi daw niya kayang tapusin hanggang dulo yung tuition. Tapos ang problema din doon, meron din kaming tawag dito, yung educational plan na, di ba, nauuso dati yon yung mga educational plan na sabi, babayaran, tapos hindi naman, di ba, mga ganun. So, may ganun siyang issue. So, well, sama mo na rin minsan yung mga problema mo din sa studies. Syempre, 17 years old lang ako nung nag-college. Tapos, well, tama lang din naman yung edad, pero may mga problema na pag pinagsama-sama mo, ang bigat niyang dalhin. Tapos may problema ka din sa'yo bilang bata at that time. Ayun siya. So, to cut the long story short, nahinto ako for like one semester, one term, gano'n. And then, kailangan ko lumipat ng school. Paglipat ko ng school, same problems pa din. Ang nangyari, na-involve naman ako sa isang business na nagbebenta ng software. Ayun siya. So, ano siya at that time, ang concept ng software, one SIM, one phone, loads all networks. Ganun siya. So, web-based, maglalagay ka ng username, password mo, nalagyan mo ng pondo, kaya mo mag-load ng lahat. Ang maganda doon sa model na yon, pwede kang mag-build ng mga retailers mo. Tapos pwede mo siyang gawin i-operate sa buong Pilipinas.
So, ang nangyari, nagkaroon ako ng mga distributors and retailers all around the Philippines. Tapos, in 1 year, nakumita ako ng 1.6 million. Yeah. So, it was a turning point kasi yung 1.6 million bilang engineer, sasahurin ko siya ng 10 years. Pero, kinita ko lang siya ng 1 year. So, it's a turning point na sabi ko, kung nakatipid ako ng 10 years, bakit hindi ko pa ituloy-tuloy? Ayun siya. So, the realization came in after a year. Pero nung ginagawa ko lang siya nung first year, parang nag-enjoy lang ako. Gusto ko lang kumita talaga ng pera. Yung mga dating hindi naibigay sa'yo, since hindi naman kayo galing sa yaman, dun, pinagbibili ko. Ayun siya. And that was the time that you pursue your entrepreneurship skills. Yes. Oo. Okay. And aside from that, what was your how was your motivation evolved over the years? At totoo, bilang batang entrepreneur, wala ka talagang malalim na motivation sa umpisa. Bukod sa kumita ng pera or may mapatunayan kang ma-achieve na something na material. Ganun siya. Siguro dahil ambisyoso lang din ako siguro. Kaya nandun yung hustling side. Pero ang malaking factor na nakapag-motivate sa akin is yung model kasi nung software na binibenta namin. Mayroon siyang option ng networking. So may mga sales trainers na nandun at may mga mentors kami na magaling talaga bumenta. So itong mga taong to nagpa-motivate sa akin kasi imagine yung kinikita ng normal ng isang tao ng isang buwan. Kinikita lang ng isang tao doon ng isang linggo, isang araw. Tapos iba yung tingin nila sa usual na kinagisnan ko. Kumbaga parang, 'di ba? Nasanay tayo na turo sa atin ng mga matanda. Makontento ka, 'di ba? Ganun din ang turo nila. Makontento ka din. Pero huwag kang makakampante. So, pwede ka palang makontento nang hindi ka nakakampante. So, most of the values, the principles na na-instill sa akin bilang entrepreneur, na naipasa lang sa akin ng mga trainers and mentors na yun. Malaking factor na meron ka talagang tatanungan. Pag nagkamali ka, pagka meron kang hindi sigurado, yung clarity ng gagawin mo. So, mas mabilis kasi execution ka na lang. Yeah. How many years ka lang bilang isang entrepreneur? Never na kasi ako naging employed eh. After college? Yeah. Oo. Since 2011, dire-diretso na ako. Natapos ko naman yung degree ko 2020 na nung pandemic. Ayun siya kasi lockdown eh. Wala kang gagawin. Hindi nag-aaral ako. Yun ang nangyari. Ayun So, siya. tinapos mo pa rin yung mechanical engineering? And business nang na-perso ko. Yeah. Nakagraduate ako ng marketing and then nag-masters din ako. So, kakagraduate ko lang this year sa masters. Wow. So since 2011, so around 13 years na po yun. Yeah. So, for that 13 years, so what are the unique challenges faced by you as a seasoned entrepreneur? Unique challenges, siguro pagka nakita mo yung pera mo, 500 na lang. Ayun siya. Kasi, minsan yung emotional toil nandun, lalo na pag alam mong wala ka ng panggalaw. Tapos, nandyan din yung mga taong hindi naniniwala sa'yo. Kumbaga, parang, sa simula, hindi talaga maniniwala sa'yo ang family mo, hindi rin maniniwala sa'yo yung mga close relatives mo. Tapos, isama mo pa yung hirap ng pagiging entrepreneur. Most of the concept na sinimulan ko, actually, kahit itong business namin ngayon, nung nag-i-start to, kahit na ang dami mo na napatunayan, every time na may simulan ka, may maniniwala, pero mas maraming hindi naniniwala. So, pero, hindi yun pinaka-emotional tolling. Pinakamahirap yung pag nauubos na yung cash flow mo. Ayun siya. Pero, ang reason siguro kung bakit hindi ako nag-quit is because wala na kasi akong babalikan. Meaning, pag
bumalik ako since nag-drop out ako for a long period. It's like 10 years din eh. Anong gagawin ko pag drop out ako? 'Di ba? Kumbaga, maybe from that failed business, mapunta ako sa isang situation na mas pangit kung sana nag-aral na lang sana ako, 'di ba? Parang yun yung nag-ano sa akin, nag-push sa akin harder na teka, ayokong mapunta doon kasi sumugal ako eh. May buhay akong pinagpalit. So, kumbaga, kung ano yung pinagpalit ko sa buhay ko bilang engineer, kumbaga naka-gearing towards ako sa pagiging engineer, dapat pantay nun o mas maganda dun. Yun siya. Yun ang feeling ko, yun ang ano. I think nasagot mo na po yung next question, which is if you can share a major turning point in your career, a time when you had to reinvent yourself or your business. Reinventing the... Actually, sa startup, ano siya eh, na-realize ko na ang pivotal moment, hindi lang siya quarterly. May mga pagkakataon na nagpipivot kami weekly. Kumbaga parang sa startup kasi kailangan ang labanan dyan hindi naman kumita kagad in the first year, second year. Kailangan mabuhay ka ng first year and second year. So yung mga initial business model mo, pag hindi siya effective, kailangan palitan mo siya as early as a month, a 2. And then doon sa model na gusto mo, may mga processes yan alongside na kailangan mo din palitan. Way back nung sinisimula namin yung AYS, ang intention niyan maging free. Pero walang sumeseryoso sa amin. So parang 6 months na, 7 months na, inaalok namin yung platform for free. Walang pumapasok. Pero, nung nilagyan namin siya ng business inside, na ang isang normal na tao pwedeng mag-business with us, with a very small capital. Tapos, ang mga service provider, hininga namin ng somehow maliit lang na kapital. Kumbaga parang sa Lala Move, parang sa Food Panda, meron silang load wallet, merong mga merch, like uniform, ganyan. Mas sineryoso siya. Kumbaga, doon namin nakita na kapag ka may value or meron silang kapalit na monetary value, sineseryoso ng tao. Ngayon, yung mga ganong klaseng pivotal moment, ano siya eh, kailangan mabilis mong nakikita, mabilis mong naaral para dahan-dahan magstay yung company. Ngayon, since nag-start siya talaga na mobile booking ng services, nakakita naman kami ng another opportunity na magbenta rin ng software. Ayan, so may mga module kami nagawa doon sa app ng simula. So medyo maalam yung team namin on creating modules. So darating ka sa punto na just to live, mabuhay yung kumpanya, mabayaran mo yung mga empleyado mo. Maiisip ka talaga ng mga ideas na paano kaya kung subukan natin magbenta nitong ganito. And then somehow, when you start pitching it to people, may bumibili. So, ano rin yun? Doon kami dahan-dahan nagkakaroon ng direksyon na, bukod sa pagiging online booking company, pwede rin tayong maging parang gumawa ng custom-built softwares. Ganun siya. So, ano siya eh? Sa business kasi, pag masyado kang na-stuck ng matagal doon sa gusto mong mangyari first hand, tapos hindi siya working, magiging ano ka lang, magiging biktima ka lang ng pagkakataon. Kumbaga magugulat ka, ubos na yung funds mo, nagre-resign na yung mga tao mo kasi wala ka ng pampasahod. Tapos syempre, sa side mo bilang isang entrepreneur, most of the time matutulala ka. Parang bakit nangyayari to? Parang gano'n. Ayun siya. So hindi lang nakapokus sa isang product, but you have to offer something or some other services, di ba? Para mag-survive. Yes, na still connected doon sa first mission mo. Kasi, yung iba, ang ginagawa, meron silang unang mission, then nakakita sila ng somehow na pwedeng i-add doon. Mamaya, nakakalimutan na nila to. Tapos, dito na sila focus. On our end, gusto naman namin, connect naman yung mga pivotal strategies. Pero, on
examining other startups sa abroad. Ang Airbnb, bago sila nag-start ng marketing nila sa ng development nila, nagbenta muna sila ng cookies eh. Napanood ko eh, yung Obama cookies, nalala niyo yun. So, ginamit nila yung fund na yun to raise capital para dito sa software nila ng Airbnb. So, kumbaga, normal talaga na kailangan mo pang mag-add-on sa simula ng extra just to fire this thing. Doon sa side naman namin, we are, kumbaga, somehow fortunate na we can fire another business, pero tinatamaan pa rin yung isa. Ayun siya. Kasi, halimbawa, meron kaming mga service providers na gustong pumasok sa amin or business partners na gustong mag-business inside our community. Yung mga nagagawa naming softwares, nagiging part ng portfolio namin. So, pag nakikita nila na, ang dami nyo na palang nagawang mga ganitong software. So, yung trust and confidence nila, nandoon. Na ibibigay namin yung tiwala, tapos yung value na makipagnegosyo sa amin. Dahil din dun sa mga pivotal scenes or scenarios na yun. Ay, daldal ko ba? Okay lang ba yun? Very interesting yan. So, looking back, nung nag-start ka pa lang as an entrepreneur, what were the biggest mistakes you made early on? And what did you learn from them? Ang biggest mistake ko, bilang entrepreneur, siguro may pagkakataon na masyado akong magastos sa hindi naman kailangan. Ayun siya. Kumbaga, kung nagamit ko lang sana yung pera na yon into something na mai-invest ko sa business, ginawa ko. Nung nagsisimula, marami kaming gano'n. Kumbaga, kung merong 7 digits, meron. Kasi doon sa mga first business namin, lucrative siya. So meron kang naipong sakto lang, hindi naman ganun kabongga. Ngayon, may pangsimula ka. Ngayon, marunong ka rin magbenta. So, kaya mo rin mag-produce ng pera. Ang problem naman, since meron kang ganitong solid na nasa tabi mo, somehow cash, may mga bibilhin ka na hindi mo kailangan na pagsisihan mo sa dulo. So, ako feeling ko yun ang... So, nung nag-start kayo, was it bootstrapping ba yung ginawa mo? Or... Kinda like bootstrapping. Kasi, kami ang unang employees ng company. Tapos, ako yung in charge sa sales, meron akong in charge sa operation, meron akong in charge sa technology. So, kami lang talaga. Tapos, nag-start lang kami sa garage lang. Actually, hindi naman siya masabing garage, pero semi, kasi doon sa bahay namin, yung sala, kinonvert namin sa office. Tapos, yung labas nun, parang sa paradahan namin, na may mga bubong-bubong na konti. Kinonvert din namin sa office yun. So, ano year yun? 2021, nung pandemic. Ang AYS kasi, dapat yan, ang concept yan, parang Grab na motor. That's the first concept. Gusto namin sumabay dun sa hype. Kasi siya eh, ang ganda eh. Yun nga lang, nung nakita namin yung scene, masyado siyang convoluted. Kasi ang laki ng budget ng Grab sa advertising. Billion. Kasi galing yun sa Singapore. Tapos Lalamove, ganun din. Billion din ang budget nila. May pangbili sila ng billboards, commercials, ganyan. So parang since papasok ka sa dog-eat-dog industry, may mga mas malalaking ahas sa'yo na bigla ka na lang kakainin, uubusin yung budget mo, pero mas maganda yung technology nila, mas seamless, ikaw mag-i-start ka pa lang, magpapakilala ka pa lang. So, nung mga first 5 months, 6 months, may mga booking talaga kami ng delivery. Yun nga lang, nakita namin na, teka lang, hindi natin makukuha yung gusto nating ending. Kumbaga, yung lumaki to ng lumaki. So, nag-research kami. Ano pa ba yung pwedeng concept ng Grab na online booking platform through app or web-based, pero hindi pa natatap nila. I mean, hindi pa nagagawa sa Pilipinas. So, nakita namin yung services. So, kumbaga, kailangan mo ng certified na electrician, kailangan mo ng tubero, kailangan mo ng
masahista or hair technician, nail technician, legal service, or kailangan mo ng painter, carpenter, lahat ng klase ng verified services, pinoprovide naman ng AYSK. Tapos, nag-pivot din yan from time to time. Dati, sa tubero ka, pasok ka. Nang gano'n. Nang without thinking na dapat ba nating i-verify itong mga to. So, dahan-dahan, nakita namin, dapat pala verified kasi ang gusto ng tao, safe, secure. So, upon conceptualizing it, nung 2021, concept pa lang siya, doon namin nakita, dapat may ganitong process. Tapos, sa user naman, dapat bini-verify mo din. So, may kukuha ka ng Face ID, valid ID capturing, kung paano ginagawa ng Grab, ng Shopee, ng GCash. Ayun siya. Well, sir, so paano nyo ina-approach or i-introduce yung innovation, especially sa when introducing new tech like yun nga na mga mobile applications or mga softwares sa mga mas traditional industries? Oo. Ang problem dyan, may mga tao kasi na late adopter. Parang, ako kagaya ko, nung nag-start yung Grab, way back 2012, naalala ko nun, hindi pa nga uso masyado smartphone nun. Walang masyado pumapansin sa kanila. Nasa labas lang sila ng parking ng mga malls eh. Tapos, manunulot sila dun sa, dun sa taxi lane. O baka mo pumila dito sa amin, bubuk ka namin. Ang problem, ba't ako sasakay dyan? Wala namang yan, parang kisa. Di ba? Pero kasi, dahan-dahan, na-adapt ng market na, hindi, mabango kasi dito, malinis, hindi masungit ang driver, hindi ka natataga. Kung ano yung price, the moment na pinindot mo siya, yun ang sisingilin talaga sa'yo. So, nakita rin namin siya na ang tagal ng adaptation. Umabot ng 8 years, 10 years, gano'n. So, somehow, dun sa side namin, in-expect namin na gano'n din siya. So, ang kailangan lang talaga is to educate the market. Kumbaga, hindi na rin gano'n kahirap kasi may mga napagdaanan na rin sila na tech innovations kagaya ng nangyaring pandemic. Yung mga ayaw gumamit ng smartphone na ang gusto keypad lang. Lahat sila napa-smartphone. So, kumbaga, may silver lining din doon na nakita namin na ang Pinoy ready na for consumption ng tech products. Kasi na-adapt tayo bigla nang mabilis for a year dahil lockdown walang choice. Pagka bibili ka, gamit app mo, phone mo. Mag-aaral ka, gamit phone mo. Kumbaga, mag-shopping ka, gamit phone mo. So, somehow, kapag ka nagpipitch kami, konti na lang yung sinasabi namin na explanation kasi meron ka ng gagamiting example. Ayun siya. Baga, kung ang Grab ay para sa taxi, ang Lalamove ay para sa delivery, Food Panda para sa order ng pagkain, di ba? Online shopping, Shopee. Ito, lahat ng kailangan mong serbisyo na verified at reliable, AYS naman. Ayan siya. Okay. So, parang gumagamit kayo analogy para mas ma-educate lang yung market. Yes. Okay, sir. So, ano naman, sir, yung mga lessons na natutunan ninyo from launching AYS and pag-integrate ng digital solution sa local market? So, again, sir, ano yung mga lessons na tutunan nyo from launching AYS? Pinaka-importanting lesson siguro is wag masyadong komplikado yung product mo. Kasi dati, nung sinisimulan namin siya, ang daming tap bago mo matapos yung booking. Kasi ngayon, nakalahati na natin yun. Dati nga, kailangan mo pang mag-sign digital ang Pinoy, ayaw mag-sign. Pero sa ibang bansa, makita mo, yun ang plano nila, yun ang flow nila. Pag papadeliver ka, isa-sign mo dun sa phone nung nag-deliver. Sa abroad, gano'n. Sa atin, parang kadiri. Pag gano'n, bakit mo hawakan yung phone mo? Parang may gano'n ng Pinoy. So, kailangan mong sumunod sa kultura at dapat hindi siya masyadong mahirap gamitin. Madali siyang maintindihan. So, user-friendly siya at the same time, yung interface niya, mabilis magets. Ganun siya.
So, para sa inyo, sir, based sa mga experiences ninyo, what separates a good technology idea from a truly scalable business model? Well, eto yun. Ang pinagkaiba is dalawa. Nag-i-start ka ba ng bagong behavior? Mag-educate ka pa, magpapakilala ka pa? Or, meron ng behavior, may problema, so solusyonan mo na lang digitally. Ayun siya. For me, yun ang pinagkaiba ng scalable talaga. Tapos isang good idea lang. Kasi marami na rin kami mga narinig na mga pitches ng mga technology ideas. Pero good to have, pero hindi siya must have talaga. It doesn't solve the problem. Yes, oo. Parang marami. Pero with AYS naman, ang nakita namin, meron kami sinosolve na problema. Ano yun? Yung mga araw-araw na tataga sa services. Kumbaga, papalinis ka ng aircon. Sabihin nung laborer, sabihin nung laborer na nakuha, ay ano yan? 1.5. Paano mo nasabing 1.5, di ba? Tapos, ano yan eh, papaano ako ng electrical. Ano yan? 3K. Tapos after 2 weeks, nakita mo may 1,000 lang pala. Meron lang palang mas mura din ng konti doon. Pero ang totoo pala, nung napag-aralan namin siya, wala palang tama, wala ring mali. Depende sa appetite ng customer. Kasi, for example, aircon cleaning. Meron 3 demographics yan. May low-end, may mid, may high-end. Yung high-end, para sa kanya, ang aircon cleaning, 2,000. Never mako-convince yan na may 500. Yung 500 naman, never mo mako-convince na may aircon cleaning na 2,000. Ganun pala. Depende pala sa customer mo. Ngayon, itong mga bagay na to, kasama mo yung taga, isama mo na rin yung hindi mo lahat ng reliable, lahat ng service provider, kailangan mo pang i-trial and error para malaman kung effective siya o hindi. Malaking problema na siya na pwedeng solusyonan sana through digitalization. So, ito, bigyan pa natin sa example. Halimbawa, massage. May mga tao na hindi mo mako-convince na pag nagpamasahe siya, dapat 2K. Gusto lang niya 300 lang. May mga ganun. Ang gusto ko naman, yung mga masahe na, kumbaga, 1,000 to 1,500. Para sa akin, pag nakita ako ng massage na 4,000, 3,000, mahal na yun. Pero may mga tao na mas high-end, na para sa kanila, hindi, gusto ko yung quality ng 4,000. Ganito ganyan. Pag nag-ano ko ng 300, feeling ko, ganito eh. So, mapansin nyo, sa industry ng service, may mga tao na naniniwala kung ano yung value ng quality na binibili nila. Kung kaya mong i-provide yun sa lahat ng klase ng demographics sa tatlo na yan, nakasolusyon ka na expectation nila at gusto nilang provider na ibigay mo sa kanila ng trusted at reliable. Tapos, yung provider, meron pang reviews and ratings. Malalaman mo kung ano yung nangyari sa last booking niya. Parang Shopee, bibili ka ng, halimbawa, mic, yan, or bibili ka ng cellphone case, or kahit anong bibilin mo, kahit payong, ganyan. Di ba, usually, check muna natin yung reviews. Pagka, pangit daw, nung ganun, nasira. Di ba? Kasi binibidyoan pa nila yan eh. Ay, hindi ko bibilin to. Pero, pag nakita mo ang daming magagandang reviews, binidyoan pa, okay. Hindi mo nga i-add to cart, bibilin mo na kagad eh. Ang problema sa services, walang ganun. Na ito, hindi ako mabait, nung pumasok, hindi masungit. Di ba? Tapos, nung nilinis yung bahay ko, lahat ng sulok nilinis, pati yung ilalim na ganun sila mag-comment. Kung maglagay ng 5 stars, kompleto. Pag pangit naman ng provider, ganun. Opposite din. Lagay ng 1 star, ayoko nito, masungit to, ganyan. So, pag masungit, nakita kami ng ganun, pangit ang rating, nire-retraining namin yun. Bago siya bigyan ng next booking, retraining ka muna sa mga partner namin na TESDA schools. So, kayo din na nagre-recommend kung i-train? Or... Yes. Okay. So, kapag whole package na rin. Oo, So, kasi parang advising na rin kayo.
Oo, yeah. For the past years na inaaral namin siya, tinitingnan namin ano ba talaga yung problem? Bakit ang normal na Pilipino hindi makakita ng bakit meron pa rin takot at duda na magpapasok ng tao. Kasi ang negosyo, ito yan. Kaya naman tayo magkakaroon ng negosyo tayong dalawa. Kasi una-una, may tiwala at confident ako na may mangyayari sa venture natin. Kahit anong benta natin. Benta tayo ng puan, benta tayo ng signage, di ba? Benta tayo ng sanitary wares, or kahit pagkain, di ba? May trust and confidence doon. Yun ang unang kailangan ng buyer. Ngayon, bakit sa service industry, kumbaga ang taas ng fear and doubt ng mga tao on availing services. At what if matanggal mo yun? Matanggal natin siya through digitalization. Di ba? So, yun ang nagagawa ng AYS. So, kumbaga, nandyan yung behavior at ang services, hindi lang siya nandyan for like 10 years, 20 years. Hindi pa tayo pinapanganak, may nagpapagupit na ng buhok. Di ba? Hindi pa tayo pinapanganak, may mga massage na. Pero, ang maganda, nag-e-evolve siya. Dati, pag sinabing haircut, limited ka lang to certain styles. Way back 90s, di ba, sa mga barbershop, ganyan. Pero ngayon, may Korean cut, may sports cut. Tapos pag sinabing nails, way back, nalala ko, lola ko, lagi nagpapa-nails yun weekly. Ang uso lang doon, yung color pink lang yung nail mo. Ba, ngayon, may nail art na. May nail art, may nail extension. Tapos, may kurso pa ang TESDA para sa nail art alone. Iba pa yung hair. Iba pa yung, kumbaga parang, nagkakaroon siya ng specialization. Yun na nangyayari sa kanya. These are the things na hindi rin kayang alisin ng AI. Kumbaga, hindi mo naman ma-automate yan. Kasi service yan. Somehow may art yan. So, nakikita namin na kung hindi to kayang i-automate, long term to. Kumbaga, masasabi natin na mag-i-stay yung tao, mag-i-stay yung business, at proven fact na decades na to na nandyan. Di-digital mo na lang. Tapos, susuportahan mo na lang sila ng magandang platform na magtitiwala sa kanila yung mga tao based kung paano din nila inalagaan yung kanilang pagsuservice. Ganun siya. So, sir, very comprehensive. So, next po, how do you keep yourself updated with fast-changing technologies, and ano po yung advice na you have for, let's say, mga more traditional entrepreneurs na balak pumasok in or mag-integrate ng technology? Ano ulit, sir, yung una? Kalimutan ko. Yung sa una, Sorry. paano nyo po, sige, hatiin na lang natin, sir. Paano nyo po ina-update yung sarili nyo Okay. with mga fast-changing technologies? Nagkataon lang po na yung team namin, meron talaga kaming isang tao, yung Chief Technical Officer namin, ang ma-research sa ganyan. So, kumbaga, bro, meron bago ngayon, ganito, ganyan. May, kumbaga, parang kagaya dun sa developing processes namin. Ngayon, ang dali ng mag-vibe coding kasi sa tulong ng AI, yung kayang gawin ng mga senior devs, kaya siyang gawin ng junior with the help of AI. Although hindi naman perfect ang AI. Siyempre, babasahin mo pa rin yung ginawa niya. Kumbaga, lilinisin mo pa din. Pero, nakatipid ka ng like 4 hours, 5 hours of doing the work or pwedeng days. So, kumbaga, kung meron ka mga partners na nakatutok more on the innovation, mas bibilis yung process. So, for us, nafi-feed lang din ako ng right innovation based on kung sino yung mga taong nakapaligid sa akin. Ngayon, importanteng factor din na nagche-check ka din ng mga global practices. Kumbaga, paano nila, yung mga successful tech startup sa US, paano sila nag-scale? And paano sila from 0 to 1, di ba? You read books from proven people na nakapag-tech startup na. So,
isa sa mga hindi ko makakalimutan is maraming tao, they're always gaining na maging pinakauna sa isang field. Pero may mga pros and cons yun. Is it the right time? Di ba? Timing is very important. Tapos, yung market adaptability, di ba? Gayakapin ba siya kagad? So, merong sinabi yung isang founder ng, I think, founder ng, PayPal. Sabi niya, walang masamang panoorin yung mga nauna as long as kaya mong basahin ano yung mga right moves na nagawa nila. Pwede yun. Kasi eventually, makakakuha ka rin ng style. So, very, very, very informative yun dahil dun sa model namin, sa AYS, ang model niya parang ano yung effective na ginagawa ng Grab, Lalamove, Foodpanda on their booking side. Ano yun? Meron silang top-up na load wallet. Ayun siya. So, si rider, meron siyang top-up na load wallet. Pag kami nag-book sa kanya, nababawasan yung top-up na yun, yun yung kinikita ng Grab. Yun yung kinikita ng Lalamove, ng Foodpanda. May ibang model sa Pilipinas na kumounter doon sa idea na yun. Ang ginagawa nila, mag-launch sila ng ganitong mobile booking app, pwedeng like Grab, meron ding like us, na ano rin, pero ang model nila, bibili ka for 1,000 pesos. Pero, only booking ka na nun. Di ba? Parang, oo nga naman, kesa mag-top up ka na mag-top up, dito, only booking ka. So, pwede mong isipin na lahat lilipat sa'yo. Pero hindi lang pala siya kuhaan ng market eh. It's more on, mabubuhay ka ba doon sa model mo? Kasi dito sa Grab, every day, siguro na, yung mga service, yung mga riders nila, nag-top up ng 500 to 1,000. Yung ito sa kabilang model, 1,000, full month. So, kailan pa siya kikita uli? Ang pag-maintain ng tech, mahal yan. Kumbaga, kailangan mo ng bagong flow, nakita mo, ayusin to, may man-hours yan. Kailangan mo magbayad ng customer support, may man-hours yan. Siyempre, yung ibang departments din, may man-hours din yun. So, kung ang model mo ay mabagal ang revenue generating, eventually, tataob ka. So, nung nakita namin siya, tumaob yung ganito. Tapos, mas mayaman pa sila sa amin. I mean, mas marami silang pera. Kumbaga may war chest sila. Kami wala kaming war chest. Habang ito, nasa harapan mo na, kita mo, bakit sila nag-result into that model? Bakit lahat yan, ito yung ginagawa? So, may deeper meaning ka dun eh. Ayun siya. So, hindi mo kailangan kumuha ng customers, tas at the end of the day, sacrifice yung company mo. So, why not? Di ba, gawin mo effective, at the same time, magpalaki ng customer base mo hanggang sa tumagal ka at magstay ka sa industry regardless kung gaano man katagal mo. Kasi yun ang labanan eh. Staying in the game for as much as you can hanggang maging profitable ka. Longevity. Yes. Answer. So, yung second part of question, ano yung advice na maibibigay ninyo sa mga older entrepreneurs or let's say mga traditional entrepreneurs na papasok sa technology or mag-integrate ng technology? Well, ang technology kasi, kadalasan kasi ang tingin nila dyan, lalong-lalo na yung iba namin mga napipitch kami sa ibang mga corporations, tingin nila gastos. Kasi pwede namang manual mo, pwede namang umaandar naman to, ganyan. Pero kasi, meron silang hindi nakikita. Yung oras na ginugugol mo doon sa mahaba mong proseso, sana inuubos mo na lang into faster decision makings, di ba? Yung processes mo, yung talent mo na gumagawa nitong certain process to, pwede mo siyang ilipat into other department that can generate money. Pwede mo siyang dalhin sa mas productive kesa andun lang siya sa side na mahaba yung gagawin. At the end of the day, nag-record ka lang naman. Di ba? Tapos, ang problema, yung pagka-record mo, ang report pa niyan bago makarating din sa decision maker, 2 days, 3 days, 1 week. Pero what if kaya mong gawin the moment na mayroong bumili, okay, ng product sa POS mo? Kita na nung accounting department,
kita na nung purchasing na, uy, ubos na yung stock. Kailangan na nating mag-reorder. Kita na rin nung warehouse na, kailangan si ganito, maglagay na natin. So ngayon, hindi magbebenta si sales na walang stock. Tapos hindi ka rin makikita mo din ano yung mga stock mo na hindi mabenta. Mayroon kang maayos na bird's eye view or God's eye view sa business mo. So, one way to go is being digital. Ayun siya. Aside on, mababawasan mo yung mga mga errors na gawa ng employees mo. Mas makikita mo kung ano nangyayari sa negosyo mo. Instead na 1 week, kita mo ng 1 day. Kita mo kagad profit and loss in a day. Di ba? Tapos, faster decision making. Yun ang pinaka-importante. Kasi may mga pagkakataon na kung kailangan mo na palang mag-decide ngayon, dahil hindi mo alam, dahil bulag ka. Nangyari, nakapag-decide ka, 3 weeks after pa. So imagine the time na sana, lalo na kung halimbawa nasa importing business ka, nakita mo na wala ka ng stock dito, i-import ka sa abroad, ng raw mats man or certain product. Tapos, ang nangyari, may bumili na. Tinanggap nung tao mo yung pera. Wala palang produkto, hindi ka ngayon makadeliver. Ano mangyayari? Matatalo ka ng competitor mo na mas mabilis umaksyon sa'yo kasi kita niya yung business niya dahil digital siya. So, siya, nagbebenta na, nagre-repurchase na siya, pero meron pa siyang, although low stock siya, ikaw, zero stock, bibili ka pa lang. Kung import yun, kailan pa darating yun? 2 weeks, 3 weeks? Wala na. Baka nag-refund na yung customer mo. So, madalas yun yung mga Let's talk about naman yung mindset, leadership, and growth. So, as a seasoned entrepreneur, how do you stay motivated and avoid burnout? Bilang entrepreneur, kung papasukin itong ganitong klaseng space or industry, ang totoo, first year, naranasan ko nang ma-burnout. First year pa lang. Parang paulit-ulit yung ginagawa mo. May mga pagkakataon na ginagawa ko pa ba ito, hindi na ako masaya. Di ba? May pagkakataon din na may pera, pero yung pera, at the end of the day, pag burnout ka, pera is pera lang. Pero natutunan ko along the way, kailangan mo palang i-motivate yung sarili mo, kahit ikaw lang mag-isa. Kumbaga, yung sabi nga natutunan ko to kay Francisco. One time nag-attend ako ng seminars. Kaya ka pala nababurnout is, may mga perspective ka na lagi ka lang nakastay doon. Hindi mo chine-check yung ibang perspective. That's why, ang bilis ng burnout. So, ngayon, the ability to motivate yourself is one factor ng isang successful na entrepreneur. Na hindi lang sa pera, kundi sa pag-i-stay niya sa game ng matagal. Kasi, kung kaya mo mag-discover na like new skills, kaya mo mag-discover ng, let's say, new product or new service, yun yung magpapa-excite sa'yo. Kung ano yung magpapa-excite sa'yo, kailangan alam mo. So, sa leadership, for example, kagaya namin, nagtitraining kami ng entrepreneurs. So, dati, na-burnout ako dahil ang tinitignan ko sarili ko lang. Pero, nung dahan-dahan, nakakita ako ng mga taong nako-coach ko, nasi-share ko ng principles, tapos somehow effective yung nagagawa naming diagnosing dun sa mga somehow challenges niya sa business. Doon pala ako nagkakaroon ng interest. So it's like hahanapin mo pa yung other side of your business that will pick your interest again. Ayun siya. And one of which is building businesses through other people. At the same time, hindi lang din yun, kung ang negosyo mo scalable, hindi ka rin maboboring. So, kailangan mo rin mamili ng tamang business. Kagaya namin sa tech, di ba nag-start kami as online booking. Ako nag-start, sa dev app, nag-start kami as online booking. Ako naman nag-start tech sales.
Ayun siya. Pero, along the way, habang pinapasok namin ng software, iba-ibang industry kami napupunta. Manufacturing, napunta kami sa distribution, in fact, may nagawa pa kami isang app na may kinalaman sa telecommunication, internet, ganyan. Isang malaking player, top 3 internet player, kami ang gumawa ng app nila. Yes. So, parang ang dami namin natutunan dun sa business model along the way. Tapos may mga tricks of the trade din na kinukwento yung mga nami-meet namin doon. So, lumalalim kami ngayon ng lumalalim. So, ang tip ko, meron ka dapat ability to motivate yourself kahit down na down ka na. Yun yung sinasabi nila na kailangan mo talaga magpakita everyday. You need to show up. Noon, parang pag pinapanood mo sa Instagram yan, parang di naman totoo. Parang gano'n, di ba? Parang, ano yan? May masabi lang na content. Pero those boring old strokes kasi really matters talaga. Plus, the ability na hanapin pa yung magbibigay ng interest sa'yo sa negosyo mo. Ayun yan. And that will also lead sa pag-i-scale ng business mo kasi manganganak ng bagong idea yung interest mo eh. Kasi yung idea na yun, mag-a-add din ng bagong skill sa'yo. So ano siya ripple effect siya. Na from burnout, from ashes, naging phoenix ka, dahil nagpalit ka lang ng perspective, ang layo na ng narating mo. New interest, new business ideas, new products, di ba? Or pwedeng new additional business. Ayun yan. So, kung nandun ka lang, kung kaya mong gawin itong mga nabanggit ko, hindi ka mababurn out kaagad. Ngayon, kung nandun ka na sa state ng pagiging burnout mo, kumbaga parang for me parang business depression kasi kumbaga parang hirap ka din in a way na ma-determine yon kung burnout ka ba talaga. That's why kailangan mo din lumabas outside doon sa industry mo. So attend trainings na may kinalaman sa entrepreneurship, may kinalaman sa marketing, attend ka ng mga leadership seminars from people na credible. And then listen from their stories. Plus, makinig ka din sa wisdom ng mga tao na nakarating na sa lugar na gusto mong puntahan. Importante yan. Kasi yung mga taong papakinggan mo really matters kung sino ka bukas. Kasi yung papakinggan mo will affect your decision making. Your decision making will affect your attitude, your lifestyle. Ikaw mismo apektuhan nun. So, ngayon, may share ko lang ng konti. Natutunan ko to. Kaka-attend ko rin kila Francis Kong. Kahit paano, nag-i-invest kami. Kasi effective talaga siya. Sabi niya, papakinggan mo yung mga tao na willing kang makipagpalit ng sapatos. Ibig sabihin, willing kang, kung itong taong to magpapalit kami ng buhay, tomorrow, yun, majority daw na papakinggan mo, yung mga ganung tao. Kasi it aligns your goal, it aligns your vision. Kasi somehow, meron kang common denominator na gusto. Ngayon, naalala ko one time, nagkapayas ako ng sasakyan. Kasi at that time, I was renting my house. Sabi ng mekaniko ko, kasi home base, sabi niya, alam mo, dapat bumili ka ng bahay, ganyan, ganyan, bla, 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 bla. Tapos nakita ko, in-apply ko lang yung mindset na yun. May point siya. Pero, kailangan din manggaling sa tamang tao minsan. Tama? Ngayon, may isang negosyante naman na sabi, bakit mo naman kailangan mag-invest kagad sa isang bagay na hindi naman magpapasok ng pera sa'yo kaagad? Di ba? There's no harm on renting habang yung pera mo, na-i-roll mo pa. So, may punto rin yun. So, para silang tama. Pero, kanino ka ba willing makipagpalit ng sapatos? Doon sa isa o doon sa isa? So, mas gusto ko dito sa isa. Well, yung mababaw lang example ko, mababaw din yung setup ng scenario. Pero mas malalalim na may kinalaman sa decision making, may kinalaman sa buhay mo. Halimbawa, wala naman nangyayari sa'yo. 1 taon ka na dyan.
magkano na revenue nyo, ganyan. Huwag mo nang gawin yan. Ganito ka na lang. Pero yung taong nagsabi na, hindi naman nagninegosyo. Di ba? Hindi naman credible. Yes. Tapos itong tao, okay lang yan, ganyan din ako nag-start ako. Kailangan persevere ka o patingin ng cash flow mo, baka gumagastos ka ng ganyan. Pero itong taong to made billions in construction. So, doon pa lang pwede ka nang mag-analyze. Discernment ba kung saang path ka pupunta? Sino papakinggan mo? Ayun siya. So, importante rin yung taong papakinggan. Ano siya para mag-stay ka sa game ng matagal, halo-halong factors ang kailangan. May inside factor, which is ikaw, the ability to motivate yourself. Tapos may outside factor na sino papakinggan mo. Okay. Ayun, tama ba yung sabihin nila? Ayun. Ayun siya. So, paano nag-change yung leadership style mo as you gain more experience? Ang leadership style kasi for me, dapat yan intentional. Nung nag-start ako, introvert kasi ako talaga. So, may mga pagkakataon na yung gusto kong sabihin, hindi ko ma-explain into words. Which is, marami sa atin ng gano'n. Yeah? Ito yung gusto kong sabihin nung sa moment na yun. Tapos yung gusto mong sabihin, na-construct mo na siya 6 hours after nung nagugas ka na ng pinggan. Dapat pala ganito yung sinabi ko. Gusto kong bumalik doon. Parang ganun. Wala na, tapos na. Di ba? So, ano siya hindi pwede na accidental ang leadership mo. Kumbaga, accidental means nag-grow ka na lang dahil may nangyari accidentally, tapos biglang natuto ka nang mag-express dahil kailangan. Ngayon, ilang accidental scenarios ang aantayin mo for you to grow? Di ba dapat tayo ay intentional on a daily basis, pinapractice natin na sabihin yung gusto nating sabihin, kahit minsan utal-utal ka, or kahit minsan kinakabahan ka. Kasi that's how it goes. Kailangan mo munang i-lead ang sarili mo before you lead others. And one way of leading is for you to communicate proper. Kailangan mo sabihin yung mga right words na hindi sugar-coated, na hindi rin masyadong salted o masakit sa sugat at nilagay mo ng di ba? So, ano siya, pinapractice siya intentionally with the right intentions. Ano yan lagi ko yung binibilin din sa mga leaders na nakakausap namin, na kailangan sa craft mo, intentional ka. Maski sa sales, maski sa leadership, marketing, self-development. Kailangan intentional ka din. Di ba? Ano siya yung accidental, pwede mangyari once a year. Pero yung intentional, pwede mangyari daily. So, ang layo ng growth mo. Ayan. How do you handle failure or setbacks? Ang failure at setback is, ano siya galing kasi ako sa isang family na hindi masyadong tawag dito, yung pag kami nagawa kang tama, sila. Ano tawag doon? Yung family na, oh, good job. Ganyan. Hindi ganun. Ano siya, galing kami sa pamilya na bato. Ayun siya. Hindi naman batong-bato, pero medyo bato. Ayun. So, darating sa punto na lahat ng gagawin mo, pag teenager ka, parang feeling mo lahat mali. Di ba? Tapos, dahan-dahan, na-realize mo, pag may tama ka ng ginagawa, hindi rin masyado pala okay na pupurihin ka lagi. Kasi, pag lagi kang pinupuri, naging komportable ka Pag naging komportable ka, hindi ka na nasasanay sa outside world. Nagkataon lang, siguro, na I was built parang yung differently. Na kulang sa affirmation. Yes, affirmation. Tama. That's the word. Yun. Hindi kami ma-affirm na family. So, from there, mas papansinin yung mali, tapos aayusin yung mali, tapos hanapin lang ulit yung mali. So, kumbaga, yung failures, kinakain mo talaga siya day to day. Kumbaga, kaya nung nag-business ako, ano na siya
Parang normal lang. Nagkamali ka, move on. Gawin mo na lang mas maganda bukas. The ability na tanggapin na nagkamali ka is one thing, pero the ability to move on right after at makapag maano mo siya, ma-identify mo kung paano ka magiging better tomorrow is another story. Kasi those are the processes na bago ka matulog, iisipin mo, ano bang nagawa kong maganda ngayon? Ano ba yung mga sablay ko na tingin ko pwede kong ayusin bukas? Yung self-talk mo, importante sa isang entrepreneur yan. May mga pagkakataon na, dapat pala, mas naging humble ako kanina instead of naging mayabang yung tono ko. O bukas ganito gagawin. May iba kasi, pagka nagkamali, dinidibdib na nila. Tapos para sa kanila, dibdibin na nila yun ng 1 week. Pero nagkamali ka na eh. At kumbaga, nagkamali ka sa sarili mo, nagkamali ka sa business mo. Kung nagkamali ka sa ibang tao, syempre, mag-apologize ka. Kainin yung ego mo. Pero paano pag nagkamali ka naman sa sarili mo? Yun yung problema. Mas mahirap lunukin yun. Totoo lang, di ba? Kasi, hindi, ito ako eh. Pero, kailangan mo lang din lunukin yung ego from time to time. Kasi ang failures, totoo, redirection yan. Redirection siya. Hindi ibig sabihin na pangit yung nangyaring deal, ay tapon na yun. May matututunan ka doon na pwede mong gamitin sa next deal. Ayun siya. Maraming beses, noong una hindi ko magets yun, pero pag kaya mong makakita ng pattern at matuto from the patterns na nangyari from day to day, from failures, magagamit mo siya sa next victory. Yun ang masasabi ko. Can you say na yung kinalakihan mo, yung environment mo sa family mo is nakatulong on how you handle failures now? Oo. Ang totoo, ang napansin ko, between Chinese families na successful, ang pinagkaiba lang, yung tatay ko walang ipapamana sa akin. Yung tatay nila may papamana sa kanila. Pero pareho masakit magsalita yung pareho naming magulang. So sabi ko, malaking factor pala na masakit magsalita ang tatay natin. No? Kasi masakit din magsalita yung tatay ko. Kaya pagka, halimbawa sa Mapua, meron kaming terror professor, hindi mo ako matiterror. Kasi mas terror yung tatay ko eh. Kumbaga, kahit sabihin mo, kahit sumigaw ka dyan, nakangiti pa ako sa'yo. Kasi for me, lighter ka pa. Ngayon, pag nakaharap ako ng solid na negosyante, na multi-millionaire or billionaire on their field, very successful. Marami dyan strict. Most of them strict. And yung iba dyan, pagka nagsalita, minsan, the way na body language mo pa lang, sisitahin ka na. May ganun, yeah. Pero, kung na-experience mo na yun, bata ka pa lang, na, may train ka na, nakangiti ka na ganun. Tapos, all you have to do is to be, to be magalang. Yes po. Opo. Ganun. And accept the wisdom, di ba? Ganun siya. Ay, last question about sa leadership and mentoring. So, what qualities do you look for when mentoring or hiring young entrepreneurs? Attitude ang pinaka-importante. Kasi, yung skills, natututunan eh. Ngayon, kung pareho tayong walang skill nun, we can hire someone na pwede magturo sa atin. Kumbaga, you can always replace skill most of the time. Pero yung attitude, ang hirap talagang hanapin nun. meron kaming, ganyang scenario na nangyari last time. Magaling. Matalino. Pero, ang bad trip lang, pobre. Malasing ng konti, nilalait na yung mga katrabaho niya na hindi galing sa buhay na dinaanan niya. Tapos, kumbaga, kung ganyan mo itrato yung mga katrabaho mo, at the early stage natin, paano kung lumaki yung kumpanya natin? Sino pang mga lalait-laitin mo, di ba? So, inalis namin yung tao na yun. Attitude over skills. Yes. Sa mga tao rin na may on the younger generation, na madalas ini-investan ko ng time, kumbaga napapayuhan ko, importante rin yung attitude. Kasi hindi naman pwede na kumbaga mas mayabang ka pa dun sa hiningan mo ng wisdom, di ba?
Hindi naman pwede na mas mayabang ka pa sa hiningan mo ng payo. Kailangan, ano ka din, marunong ka din tumanggap ng constructive criticism in some ways. Constructive in a way na minsan masakit, 'di ba? Pero wala ganun talaga eh. That's how you pressure gives you the time na kumbaga maayos mo yung sarili mo eh. So, yun siya, attitude for me. Bali, proceed lang po sa questions na related sa business environment and adaptability. So, sir, paano po kayo nag-a-adapt sa fast-changing business environment? Nag-a-adapt kami, actually, ano siya eh, there's no way to go na hindi ka talaga mag-adapt do sa current scene. Kasi pagka ipinilit mo kung ano yung gusto mo, eventually, matatalo ka ng mga nag-a-adapt eh. For example, sa workplace ngayon, pagka mag-a-apply ang mga tao, ang unang tanong, meron po bang hybrid? Di ba? Meron po bang pagkakataon na pwede ako mag-work from home? Ngayon, pag strict ka na, hindi, ano dito? Dapat papasok ka, ganyan, ganito, ay tapos bla, 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 bla. Wala kang mga options na gano'n. Hindi mo makukuha yung talent na gusto mo. Kumbaga, other companies will get that talent na kung saan-saan nagamit mo na sa advancement ng business mo. So, kumbaga, kung sa workplace may nag-emerge na bagong culture, kailangan mong mag-adapt. Importante yan. Ngayon, sa pag-a-adapt din ng mga, usually, management, sa management practices mo, kung ano yung lean, ano yung cost efficient, cost effective, kailangan mo rin sumunod doon sa standards nowadays. Kasi, kung andun ka sa old style of doing things, na, o nga, traditional, pero hindi naman hindi mo makukuha yung gusto mong resulta. At the end of the day, nakita ko hindi nag-adapt sila yung natalo. Most of the time. Maraming story na tayo nakita dyan, di ba? Sa Nokia, di ba? Sila nakapag-adapt, so tumaob sila. May mga negosyo rin na sa Pilipinas na gano'n, di ba? Hindi sila nag-adapt. So ang tendencies, nawalan sila nakuhanan sila ng market share. To be exact. Sir, thank you, sir. So, sir, paano yun nakikita yung Philippine startup landscape in the next 5 years? Ang nakikita ko kasi sa startup landscape sa Pilipinas, ano siya, masyado pa siyang young. Imagine, sa abroad, mayroon na silang, nung napanood ko yung Y Combinator, kumbaga meron ng mga organizations na, kumbaga, may startup idea ka. Gusto mong mag-raise ng fund. Sa Pilipinas, ang gagawin mo, para makahanap ka ng funder mo, usually, magsusourcing. Hahanap ka, may pag-usap ka, ganyan. Hindi pa ganun kalaki yung mga mga angel investors. Mahirap silang hanapin. Unlike sa US, meron ka talagang pupuntahan na lugar, you can pitch. Tapos pag hindi ka approve, sabihin nila sa'yo, balik ka na lang ulit, pitch ka lang ng pitch hanggang sa makakuha ka ng tamang tao magpupondo sa'yo. Feeling ko, more of ganun ang dapat mangyari dito sa Pilipinas. Kasi maraming magaling sa atin, maraming ideas. Yun nga lang, paano mo didiligan yung idea na yun? Kami, we are fortunate enough na nakapag-raise kami ng seed stage. Pero, yung some of initials nun, mga, initial networks. Initial networks talaga. Unlike sa other countries, may idea ka. Pakita mo lang sa kanila, mamaya funded ka na ng malaki. Di ba? So, pero, ang maganda naman doon, since bata pa lang siya, malaki ang chance na mayroon pang mga mag-e-emerge dyan. Ayun siya. That's why kami, pinili ko din talaga na from tech sales, magkaroon talaga ng tech company. Kasi sooner or later, naniniwala ako na may magpipitch sa amin ng idea. Diba? Maybe we can fund your tech. Kung may pera kami, we can fund your marketing. Diba? So, operations mo na lang, mag-operate ka na lang. Ayun. So, kami, naka-geared din kami towards funding other startups.
But hindi pa ngayon. Maybe soon. Okay, sir. Thank you. So, sir, ano sa tingin niyo yung mga bagay na na-overlook ng mga Filipinos or Filipino entrepreneurs sa technology industry or technology sector? Now overlook. Siguro yung more on dun sa transparency nila doon sa pasok ng cash saka mga process sa business. Ayan. Kasi ano siya eh, ang madalas na overlook dahil okay naman, maandar naman to. Ang tanong, scalable ba yung process mo? So kung hindi siya scalable, bakit ka mag-stay dyan? Parang ganun. Di ba? Totoo, pwede ka naman mag-scale through tech eh. Di ba? Eto, for example, kahit sabihin natin, ang negosyo mo walang kinalaman basically sa technology in the first base. Halimbawa, pagkain. Di ba? Masarap ka magluto. Tapos, ang ginagawa mo, nilalako mo lang siya sa labas. Entrepreneur ka. Hindi mo nakikita na pwede ka magtayo ng cloud kitchen. Di ba? Register mo yung business mo sa Grab, sa Food Panda. At totoo, marami kumikita dyan ng 6 digits a day nang walang store. Cloud kitchen ka lang, pupunta yung Grab sa'yo, papadala mo yung pagkain, deliver nila doon. Di ba? So, kumbaga, may mga opportunities na sa technology na kahit na anong negosyo ka, magkakaroon ng sense. Kailangan mo lang talaga siyang hanapin. Paano siya makakarating sa'yo. Ang problema din kasi minsan ng mga entrepreneurs, inaantay nila dumating sa kamay nila. Hindi sila lumalabas at hinahanap yung gusto nilang hanapin kahit hindi pa nila alam yung hinahanap nila. Di ba ang gulo? Parang kulang sa research. Diba? Parang may gusto ka, hindi mo alam yung gusto mo. Paano mo hanapin yung hindi mo gusto? Isang ability yan ng mga entrepreneurs as pathfinders. Kumbaga, hindi mo alam ang pupuntahan, kumbaga uncharted space to. Pero meron kang kutob na hindi meron akong kailangan makita. So, at totoo, when you ask the right questions, you find the right answers. 'Di ba? Kasi sabi naman sa Bible niya, those who will seek will find. So, may mga pagkakataon na ang business mo or basta magaling ka dyan, nandyan ang interest mo, at meron kang mga tanong how to scale it up, aning mga hindi mo pa nakikita. The moment na hinahanap mo siya, maugulat ka nowadays, technology ang solution. Yes, kaya madalas na-overlook nila yung side na how can technology help them. Lalong-lalo na kung feeling nila, hindi naman, pagkain to hindi naman to tech, di ba? Pero ang totoo, meron. Ang tech embedded na siya sa lahat ng industries. Lahat may tech na. Okay, so proceed lang po ako sa ilang questions about advice and legacy. So, sir, what's your advice sa mga aspiring entrepreneurs na nagsisimula pa lang or magsisimula pa lang? Ang advice ko, pag meron kang sinimulan, have the end in mind kagad. Sa beginning, alam mo na kung anong dulo. Kasi, pag hindi mo alam kung ano yung dulo ng sinimulan mo, kumbaga the way you imagine it, may hirapan kang hanapin yung fillers ng gitna. Kumbaga parang, halimbawa, ako, maglalakad ako, gusto ko puntang Vertis. Alam ko yung pupuntahan ko, pero hindi ko alam kung anong ruta ko. Pwedeng dito ako dumaan, pwedeng umikot ako doon. Pero alam ko, darating pa rin ako ng Vertis. Pero kung naglalakad lang ako, hindi ko alam saan ako pupunta, may mararating kaya ako? Wala. Kasi lakad lang ako ng lakad. So, pwedeng paikot-ikot lang ako. Pwedeng pabalik-balik lang ako. So, bago mo simulan ng isang bagay bilang isang entrepreneur, anong dulo yung gusto mong mangyari? Bakit mo yan sisimulan? Anong value ang ibinibigay mo? Anong problema ang sinosolusyonan mo? At pag nagawa mo lahat yun sa dulo, ano yung nakikita mo? So, the ability to see yung hindi nakikita ng iba sa future makes an entrepreneur kumbaga prepared dun sa success na gusto niya mangyari. Ganun siya. So, yun.
Hindi ko lang alam exact word, pero ano yun eh, the beginning, in the end, basta parang gano'n, oo. Basta yung yung dulo, makita mo siya ng klaro. Last question na. What kind of legacy do you want to leave as an entrepreneur and mentor? Legacy. Siguro ang gusto kong iwan na legacy is makilala ako as a builder and a solutions finder. Yan. Kumbaga yun ang gusto kong legacy na maiwan. Kumbaga yung life story na nadaanan ko, hindi siya up, down, 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 up, down, up, down, ganun. Pero ano siya kaya ako hindi rin basta nag-quit. Kasi I have the interest of building something. Gusto ko siya nakikita na nabubuo. Doon ako masaya. Kumbaga kahit stressful siya, at the end of the day, pag nakita ko may nabuo, makangiti ako. So, yun ang gusto kong iwan na legacy. At yung mga bagay na nasolusyonan namin, na hindi kayang solusyonan basta-basta ng ibang tao, through digitalization na gagawa natin. Parang it's a sense of fulfillment, diba? Pag nakapag-solve ka ng problem. Yeah. Ganun siya. Yeah. That was beautiful. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Thank you. Salamat.